hindi na nga nadjam yung ating AP, yung ating mga client, ang inaatake ata yung cellphone kasi may mga ilang customer na hindi makakonect sa akin. Yung customer ko, dalawa sila sa bahay, magkapatid. Yung isa nakakapag-connect sa akin, yung isa hindi. Yung cellphone ng asawa ko, yung cellphone ko, hindi makakonect. Yung sa anak ko nakakonect. Na mga bago na namang ginagawa ng mga jammer, kung hindi niya matira yung ating antena, tinitira yung cellphone ng ating client. Audio Jungle. So, mapagpalang gabi mga kamaalam. So, meron na naman tayong bagong problema dito. So, kung mapapansin nyo yung cellphone, dalawa. So, i-connect yung isa, kinunik ko na sa diyan sa EMP Electrical Repair Shop. So, nakalagay no internet. Yan. So, dito sa isa, kukonect tayo sa EMP Electrical Repair Shop. Yan. So, i-click natin ulit. So, pumasok. Nakalagay dito sa kabila no internet. Dito naman sa isa meron. So, kaninang umaga lang nangyari yan mga kamaalam. So, lakasan natin yung volume. Ayan. So, nakaka-connect mga kamaalam, ano. Ayan. So, kanina hindi ako makakonect dyan parehas. So, ito pa isa. Ayan. So, ito kaninang jammer Malasin family mo. Ano yan, hindi rin makakonect dyan kanina. So, pinalitan ko ng pangalan. Jammer Malasin pamilya mo. Kasi kanina ang nakalagay dyan, Kuya Noy Wi-Fi. Ganon din dito. So, gawin nating connect tayo sa ito sa jammer. Yan, nakakonect tayo. Dito rin sa kabila. Nakakonect na. Pero kanina mga kamaalam, hindi nakaka-connect itong isang cellphone na to. Nung hindi ko pa pinapalitan ng SSD, yung pangalan ng SSD, hindi dito makakonect. Pero dito sa isa, nakaka-connect. So, nung pinalitan ko ng pangalan, nakaka-connect na sa kanilang parehas. So, iniisip ko na panibagong style naman ng jammer, ano. Hindi na niya direktang tinitira yung aking wifi, pero yung cellphone ng aking customer ang dinadali. Siguro yung IP address, ano. Kaya nag-search tayo, nakita ko sa YouTube yung mga nagbablog ng mga tungkol sa wifi, yung ginajam ang cellphone. So pwede pala na i-jam yung IP address ng cellphone na parang individual. So may customer ako, pumunta sa akin, nagtatanong, Kuya Noy, walang po ba tayo ng ano? Kasi yung customer ko na yun, nag-avail siya ng 200 pesos na 20 days. So hindi pa tapos yung oras yan, hindi pa nauubos, nagpunta sa akin kasi nawalan daw siya ng signal. So yun na nga. Tapos ang sabi niya, yung kuya niya, yung kapatid niya,
may signal, nakakonect sa akin. Pero siya, walang signal, hindi siya makakonect. So, ganito rin ang nangyayari sa cellphone na to. Kaya pinakita ko itong dalawang cellphone. So, dito sa Jammer Malasin family mo, nakaka-connect na parehas dahil binago na natin yung kanyang SSID. So, balik tayo dito sa EMP. Sa bagay, dito sa EMP nakaka-connect pala tayo, ano? So, yan. Dito nakakonect yung EMP dito. Pero, bakit dito sa isang cellphone ko hindi makakonect sa EMP? Yan, mga kamaalam. Hindi siya makakonect, no? Internet ang lumalabas. Ganon din sa mga customer ko. At ganon din sa kapitbahay ko. Yan. Yan, pag kinlik natin ang EMP, kumokonect siya, means mayroon siyang internet. Tapos dito wala, ba? No internet dito wala, meron. So naman tayong bagong update, problema sa demonyong jammer, at baka ito danasin ninyo. So di ba nagpalit na tayo ng 5G, okay na. Ang problema, hindi na nga nadjam yung ating bendo, pero ang ginajam niya yung mismong mga cellphone. Para bang pag nakikita niya yun ang nag-aan sa'yo, nagko-connect sa'yo, ginajam niya. Ewan ko kung totoo, no? Pero may napanood ako na video na nase-select yung cellphone para i-jam niya. Kung sino lang ang gusto niyang jam, na i-jam niya. So ito, papakita ko sa inyo nangyari sa phone ko, no? Itong Angelina saka Angelito, yan yung main ISP ko. So ito, dito tayo sa EMP Electrical Repair Shop. Connect tayo dyan. So ang lumalabas, no, internet. Pero may internet tayo. At connect din natin lahat ng cable. So yung Jammer Malasin family mo, ganun din. Sabi ng anak ko, kasi yung isang cellphone hindi na rin makakonect, i-forget daw natin. So itatry natin i-forget itong na to, forget. So ipo-forget natin yung Jammer Malasin ng family mo, saka itong EMP. So forget natin. So baka makatulong din to sa inyo. So gagawin natin, ko-connect tayo, tingnan natin kung makaka-connect tayo. Kasi gumana na doon sa isang cellphone ng asawa ko. Ayan, hindi pa rin gumagana, pinorget ko na. Hindi rin gumagana, mga kamaalam. So ito, titingnan natin dito. Ito yung sa anak ko kasi. So sa akin, kung napansin nyo, pinorget ko na siya pero ayaw pa rin mag-connect. Hindi lang naman sa cellphone ko to nangyayari, sa cellphone din ng ibang mga customer ko. So ibig sabihin ba yan, connected na siya? Dito tayo sa isang cellphone. May cellphone dito na pina-charge sa atin eh. Ayaw mag-open yan ah.
mama. Nakakabukas kay mama eh. Kay mama nagbukas eh. Ba't sa akin eh? Ano ba wifi mo? Wala ka pa namang wifi. Ayun o. Dito ako pumindot eh. Sa Jammer. Ayan na. Forget mo muna ito. So dito mga kamalam, sa pinacharge sa ating cellphone, pumapasok. So ayan, pumapasok. So dito tingnan natin. Dito pumapasok din, pero kahapon isang buong araw hindi siya pumapasok. Walang lumalabas na sign in to the network. So okay na, pumapasok na. Ang problema na lang sa cellphone ko at doon sa cellphone ng mga customer. So tingnan natin ulit. Talaga mga kamalam, ayan mga kamalam, makikita nyo ang dami ng AP nya. Naglalabasan na dito kasi malapit tayo dito sa labas. Malam. So ang problema sa akin na lang, hindi lumalabas. Ayun nga mga kamaalam, hindi na nga nadjam yung ating AP dahil naka 5G na tayo. Ang problema, yung ating mga client, pati tayo, yung parang inaatake ata yung cellphone, yung IP ng cellphone. Kasi may mga ilang customer na hindi makakonect sa akin. Dahil katulad nga nung sinabi ko sa inyo, yung customer ko, dalawa sila sa bahay, magkapatid. Yung isa nakakapag-connect sa akin, yung isa hindi. Dito sa bahay, yung cellphone ng asawa ko, yung cellphone ko, hindi makakonect. Yung sa anak ko nakakonect. So, hindi naman din natin masasabi na 5G naman yung ano ko, yung cellphone ko. Ganon din doon sa mga customer ko. Sa kapitbahay ko, ganon din. Dito sa katabi namin, hindi makakonect. So, yan ang mga bago na namang ginagawa ng mga jammer. Kung hindi niya matira yung ating antena, tinitira yung cellphone ng ating client. Pero hindi naman siya pang matagalan kasi binibitaw-bitawan rin niya, kaya lang nakakaano rin, nakakaabala. Nakakaano ng customer, yung ibang customer nayayamot. Lalo na yung customer ko na nag-a-avail sa akin ng 200 para sa 20 days. Yan mga kamalam. Next time i-update ko kayo kung ano pang magagawa nating paraan para maiwasan itong jammer na to. So tutok na lang po kayo sa aking mga video at antayin nyo kung ako po may bago pang update. Maraming salamat po.